Hello, magandang hapon, magandang gabi at umaga saan man sulok tayo ng daigdig. Kamusta ang Filipino Guerrilla Forces, Vanguard of Democracy at lahat ng kaalyansa ng FDF? Magandang araw sa inyong lahat, especially subscriber and supporters. So ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa soberanya. Dapat ang ating nasa gobyerno ay hindi dapat sila mag-aabuso sa kanilang kapangyarihan, dahil ang mga kapangyarihan nila ay ibinigay lamang natin sa kanila temporarily. So ang ibig sabihin diyan, caretaker lang sila. Caretaker lang ang gobyerno sa ating gobyerno. Hindi sila permanent yan. Hindi sila permanent. Tulad ng presidente, 6 na taon, and vice president, 6 na taon. Senador, yung top 12 is 6 years. Yung above 12, 3 years. Yung congressmen ay 3 years lang sila, to include the mayor, gobernador. Ang barangay captain naman na inaatang natin sa kanila ay pabago-bago ang national leadership. So sa military and uniform personnel ay temporary rin sila dyan. Ibig sabihin, katulad ng tube staff, si tube staff ay mag-retire ng July nitong taon na ito. So ibig sabihin, temporary lang siya dyan. So lahat tayo, katulad namin, temporary lang kami sa armed forces, kami ay nag-retire na ngayon. So ibig sabihin, mga kaibigan, para maintindihan natin lahat, na ang kapangyarihan ay nagmumula sa taong bayan. Now, kung ginagamit mo lang yung kapangyarihan mo sa inyong pangsariling kapakanan, ay labag yan sa Panginoon at labag yan sa ating batas ng tao o ating 1987 Constitution. So, sana naman mga kababayan kong Pilipino o kababayan kong taga Mindanao, kasi taga Mindanao ako ay tulungan nyo kami or protektahan ninyo ang individual na karapatan ninyo. Isa ka mang bilyonaryo, isa ka mang salaylayan, ay paras lang ang ating kapangyarihan o paras lang tayo ng ating karapatan. So ang Armed Forces of the Philippines, anyway, kasi sa Armed Forces kasi mayroon tinatawag na leadership at saka iisa lang yung pinanggagalingan. Siguro maaring hindi pa nila naaabot or nakikita ng Armed Forces na ang taong bayan na mismo ang humihiling ng kanilang karapatan, na tingnan nyo, protektahan nyo ang ating saligang batas at huwag nating abusuhin ang saligang batas, na tayo ay nagpapatupad ng batas pero hindi ibig sabihin kung ano lang ang maisip ninyo ay gagawin ninyo. Lahat ng bagay dito sa ibabaw ng Pilipinas ay lahat tayo ay nakabase tayo sa 1987 Constitution. Ikaw man ay presidente, ikaw man ay tube staff, hindi mo po pwedeng gawin ang gusto mo nang hindi ayon sa 1987 Constitution. Pero sa balita ko, mayroong magandang balita na mismo sila sa MUP ay nagdududahan na
It because of the pronouncement of the Vice President of the Republic na napaaga ang kanyang anunsyo, ano? Napaaga ang kanyang anunsyo pagtakbo ng bilang Pangulo ng Pilipinas, which is tama naman. Bakit? Dahil magulo, hindi stable ang ating gobyerno. So para malaman ng mga magnanakaw, mga mapagsamantala, abusado sa kapangyarihan, malaman na nila kung saan sila mag-align. Because of pronouncement of the Vice President Sara Duterte, medyo nagbago na ang ihip ng hangin yang nandyan sa gobyerno ngayon. So, naging epektibo ang pronouncement ng ating Pangulo o pangalawang Pangulo na sinasabi niya na hinahalin tulad sa nangyari sa dalawang Vice President na maaga nagdeklara ng kanyang presidency. Si Senador Villar, si Senador Villar na kung saan talagang mataas ang rating pero bumagsak. It because hindi naman permanently yung kanyang kasikatan sa survey. Then kibinay naman nagkataon na yung kanyang mayroon rin siyang arena sa mga mahirap. Ang problema lang, nagkataon na matay si Benigno Aquino. Benigno Aquino. Si President Cory Aquino. Tama ba yun? Tama ba yung sinasabi ko? O tama. Kaya bumagsak, kaya nanalong presidente si Ninoy Aquino. Okay? So, ganyan ang takbo ng politika. Kay Inday Sara naman, kay Inday Sara, hindi iba ang kanyang sitwasyon. Biruin nyo, mula pa 2022, gusto nang ipabagsak si Inday Sara. 2023, tinitira na siya. Habang siya ay tinitira ng kasalukuyang gobyerno, lalong tumataas ang kanyang rating. Kasi ang Pilipino kasi ngayon, ang Pilipinong character of the Filipino, habang ikaw ay inaapi, dumadami ang iyong kakampi. So ganun ang nangyayari kay Inday Sara. Lalo siyang lumalakas ngayon. Bumagsak ng konti, pero biglang umangat uli. Sa ngayon, na-maintain niya ang kanyang pag-angat. So, wala pa tayong nakikitang magiging kalaban ng ating Vice President Sara Duterte. So, mga kaibigan, tuloy-tuloy lang tayo. Tuloy-tuloy lang tayo na ang kilos natin, huwag tayong magpaapi, ipaglaban ang ating karapatan, ang tinatawag na soberanya. Ang Armed Forces of the Philippines, nag-aantay lang siya ng tamang panahon. Dahil nga, sabi nga ng Armed Forces, sila ay para sa taong bayan. Now, kasi ang problema naman kasi sa atin, ay hindi tayo nagkakasundo, hindi tayo nagkakaisa. So, lumalabas ngayon, tayo pa ang sinisisi ng Armed Forces because hindi natin ginagampanan o hindi natin ginagawa ang kahilingan ng Armed Forces na dapat solido tayo, na ayaw na natin sa administrasyon na ito dahil walang ginawa kundi
puro corruption, puro pagnanakaw, tapos nag-aadik pa, para bang hindi niya minahal ang ating bansang Pilipinas. Much more, ang mga Pilipino, hindi niya binigyan ng importante. So, ganon ang nangyari sa ating bansang Pilipinas. So, mga kababayan ko, sana magkaisa tayo. Ipaglaban natin ang ating soberanya. Huwag tayong magpaapi. Huwag tayong magpaapi. Lumaban tayo ayon sa konstitusyon, ayon sa batas. Huwag tayong magpaapi kanino man. So nananawagan ako sa lahat ng Pilipino, ulit-ulit natin sinasabi ito para ulit-ulit rin natin itanim sa ating kaisipan na tayo lang ang hinihintay ng armed forces para sila ay masabi na para sa taong bayan. Ano? So, may mga balita ako ngayon na medyo lalong tumaas ang rating ni Inday Sara. At saka yung mga nag-emergency meeting ngayon, lalo na sa MUP, ano? Nagmi-meeting sila. Ano ba ang course of action natin? Kasi naramdaman natin para bang nagkawindang-windang na ang ating gobyerno. So muli mga kaibigan, ipaglaban ang ating soberanya. Ang mga nasa gobyerno ay pinahiram lamang natin. Sila ay temporary lang dyan sa kanilang katungkulan. Sila ay lalaho o sila ay mag-retire rin pagdating ng panahon. So ulitin ko, sila ay temporary caretaker ng gobyerno. Because sabi nga natin, lagi nating isinisigaw sa mundo na tayo ang kabuuan ng gobyerno. So dapat ang tao rin ang magde-decide kung ano ang gusto natin sa bansang Pilipinas. Maraming salamat sa lahat ng Pilipino.